Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang lumalabas bagong issue. Napaka-weird, nakakatawang dahilan. Bakit daw pinatalsik si dating Senate President Zubiri? Dahil daw sa pilay na paa ni Senator Revilla. According to Senator Bato. Anyway, i-advertise ko lang pwede nang mag-order ng dark chocolate. Ito pa rin ang inyong tawagan. Ayan. Kaya lang, ang pwedeng madeliveran yun lang na nasa Cagayan de Oro and nearby towns. Hindi pwede sa malayo, lalo na ipadala sa LBC dahil natutunaw yung tabliya dahil sa init ng panahon. Okay, ulitin ko. Pilay na paa ni Senator Revilla ang dahilan bakit napatalsik si Zubiri. According to Senator Bato. Ano na ba ito? Okay, panoorin natin itong balita ng GMA Integrated News bago ako magbigay ng komento. Dahil umano sa hindi pinayagang virtual na pagdalo ni Senador Bong Revilla sa mga sesyon ng Senado, kung kaya gumulong ang rigudon sa Senado ayon kay Senador Bato de la Rosa. May foot injury kasi noon si Revilla. Ang tugon naman ng mga suporter ng dating Senate President sa Senado sa pagtutok ni Darlene Cai. Eksaktong isang linggo matapos mag-resign bilang Senate President si Senator Mig Zubiri, nagkaroon ng diskusyon sa Senate session tungkol sa pagbibigay ng permiso kay Senator Bong Revilla na online muna umattend ng sesyon. Nagpapagaling pa kasi siya mula sa kanyang injury sa paa. May I know the exact rule, Mr. President, concerning a colleague, concerning a member of this chamber with medical devices, apparatus, and apparently under rehabilitation, Mr. President? Is he really required to be physically present during hearings? I'm referring, Mr. President, to the Honorable Senator Ramon Bong Revilla. Lagi ko po nakikita rito na may dala, kulang na lang po, wheelchair. Bumuka raw ang tahi mula sa operasyon kaya hindi siya makalakad ng maayos. Hindi pumayag si nooy Senate President Mig Zubiri dahil bukod sa hindi raw ito alinsunod sa rules ng Senado, nakakalabas naman daw si Revilla. The rules is very explicit. We only amended the rules for online sessions for COVID infected individuals or those that have contagious diseases, COVID, TB, Ebola. You know, pagkaganyan. He attended a political party rally in Manila Polo Club, was seen by everybody standing beside our president, and therefore he seems fit to be able to join us. And he joined us last Wednesday. To be very fair about it, he did join us last Wednesday. So I leave it now to the majority leader to make the proposition. Just want to let you to inform the body, hindi po tayo nagpapaawa dito, This is just a mere parang consideration. Sino ba namang gustong umabsent dito? That's why I want to be online. During our last session, I attended. I tried. Pero namaga yung paa Alam ni majority. So it's okay, Mr. President. Kahit na mabulok yung paa dito, no problem. Para sa bayan. During our last session, I attended. Sa huli, pinayagan din si Senator Bong Revilla na mag-virtual attendance habang nagre-recover sa operasyon. Ayon kay Senator Bato de la Rosa, ito raw ang naging mitya ng planong patalsikin sa pwesto si Zubiri bilang Senate President. Trigger, yung mga artista, sumama ang loob nila Ruben Padilla, nila ni Jinggoy, yung mga artista group, at doon na nag-start yung I am not trying to fend off yung mga yung pagsisisi na sa akin sinisisi. Kung yan ang tingin nila na yung PDLX, din so be it kung yan. Pero gusto ko lang mag-share sa inyo na informasyon na nag-retrigger uli itong pag-alis kay Senator Megs
nung nagalit yung mga artista. Matatanda ang sinabi ni Zubiri na ang hindi niya pagpigil sa hearing ni De La Rosa ang isa sa dahilan kung bakit nawala siya sa pwesto. Sinubukan naming kunan ng pahayag si Zubiri ukol dito. Pero si Senadora Nancy Binay na raw ang magsasalita para sa grupo nilang tinatawag ngayong Solid 7 na binubuo ng mga senador na nanatili ang suporta sa kanya. Sa isang pahayag, sabi ni Senadora Binay, weird daw isipin ang rason umano sa likod ng tinawag niyang Senate coup ay dahil sa namamagang paa. Sabi naman ni Revilla sa GMA Integrated News, dapat ay mag-move forward na raw. Pwede raw isang issue ang nag-trigger. Pero bago raw ang diskusyon tungkol sa kanyang injury, marami na raw problema. Okay, so anong masasabi nyo mga kaibigan? Mag-comment naman kayo. Maniwala ba kayo sa sinabi ni Senator Bato na yung alitan ng mga senador tungkol sa pilay na paa ang dahilan? Ay nako, nakakatawa nga. Tama si Senator Binay, no? Kasi hindi na sumagot si Senator Zubiri. Binay, Senator Binay na lang spokesperson ng Solid 7. Weird. Una, ang aking reaksyon. Baka isang attempt ito para i-cover up yung participation ng palasyo sa ouster ni Zubiri. Kasi mabigat yung pahayag ni Senator Zubiri na napatalsik siya dahil hindi siya sumusunod sa instructions ng powers that be. Yung makapangyarihang tao. Sino? Lam nyo na. Lam nyo na. So, ano yung dalawang utos na hindi niya nasunod? Yung iusad ang charter change o People's Initiative kinontra ng mga senador sa pamumuno ni Zubiri. Kaya hanggang ngayon, wala pa rin. Di pa rin umusad ang resolution of both houses number 6 sa Senado. Then, ang mas mabigat, mas mainit na dahilan, yung PDEA leaks investigation. Diyan sila ngayon na naaapektuhan yung PDEA leaks. Hindi napigilan ni Senator Zubiri ang PDEA leaks investigation. Tuloy-tuloy pa rin. Yun, nagalit ang powers that be. So, lumalabas, marami ang naniniwala kay Zubiri. So kahit anong deny si Escudero, deny si Jinggoy, na walang kinalaman ng Malacanang. Ngayon, ito, kikita ko, opinion ko lang ito na attempt para mapawalang sala ang powers that be. Ano naman? Napakaliit naman na issue yan pa. Kaya anyway, bahala na tayo mga taong bayan. Tayo naman ang this is a court of public opinion. Bahala ng taong bayan. Saan tayo maniniwala? Kanino tayo maniniwala? Ako, mas naniniwala ako sa mga pahayag ni Senator Zubiri na sinibak siya dahil hindi siya sumusunod sa utos. No more, no less. Yung para namang mga bata ang ating mga senador. Nagtatampuhan dahil lang pilay na paa, hindi pinayagang mag-virtual. Rules is rules. Ito, nakita ko kay Senator Zubiri kung ano yung rules, dapat masunod ang rules. Kasi nga, ang Senado gumagawa ng batas o rules. Kung hindi sila sumunod sa kanilang sariling batas, what for na nandyan sila sa Senado? Kaya, kasad sa rules na ang exemption lang, hindi pagdalo sa Senate session is yung COVID o alinmang nakakahawang sakit. Yung pila, hindi naman nakakahawa. Tapos, very clear yung sinabi ni Senator Zubiri na
Nakita niya, nag-attend si Senator Revilla sa isang political gathering somewhere, kalimutan ko yung lugar, o Cavite ata. Oh, pilay ang pa niya, kailang naka-attend ng political gathering kasama si PBBM. Correct. Eh kung naka-attend siya ng political rally, o gathering na yan, bakit hindi siya maka-attend ng session ng Senado? So I agree with Senator Zubiri. Hindi yung gawin lang dahilan yung paa para mapatalsik. Isip, napakababaw na isip yung ganyang rason na patalsikin mo ang Senate President dahil lang sa pilay na paa. Anong mga grounds na mapatalsik ang Senate President? Example, corruption. Yung grabing corruption na nangyayari dyan. Wala naman akong nabalita ang korupsyon ng Senado under the leadership of Zubiri. Meron yung nababasa kong comments na meron daw nagpaliwanag na vlogger na ilan ba yung billion o 12 billion ba yun? 12 billion, 1.2 billion na pondo ng Senado na iginahin para sa COMELEC, para sa Chatcha. Meron daw nag-vlog. I don't know sinong nag-vlog, but I don't believe that. Kasi ayaw ng Chatcha si Zubiri. Kaya kung gusto pa ng Chatcha ni Zubiri, mabilis na sana. Kaya walang kinalaman si Zubiri, I believe, doon sa pundo na yon na isiningit saan? Sa COMELEC. Kung nangyari man yan, kagagawa niya ng bicameral conference. Both senators and congressman ang may kagagawan, of course, dyan si Zubiri, nadala na lang siya. Wala akong nakikitang matibay na dahilan para sibakin si Zubiri. Dahil as far as legislative output is concerned, productive ang Senado. Although maingat lang, hindi basta sumusunod sa utos ng powers that be. Kaya, anyway, bahala na tayo mga magpasya. Malapit naman ang 2025. Mga kakandidato ulit ng mga senador. I don't know itong si Senator Bato kung anong kahihinatnan niya kayong 2025 dahil kakandidato. Medyo dumadami nang bumabatikos kay Senator Bato.